Aabot na sa halos 11 milyong piso ang halaga ng pinsala sa agrikultura ng Albay dahil po sa Bulkang Mayon. Nangangamba naman ang ilang residente sa posibilidad ng lahar dahil sa mga pag-ulan sa lalawigan. Saksi si Bea Pinla. Pabugso-bugso ang buhos ng malakas na ulan sa ilang bahagi ng Albay kaninang umaga. Tila pinasayaw ng hangin ang mga punong balot pa ng abo mula sa ashfall nitong Sabado. Sa gitna ng ulan, pasado alas 8 kanina, may naitalapang lava flow collapse sa southwestern slopes ng Mayon. Ang pag-aalboroto ng bulkan na sinasabayan ng ulan, ang kinakatakot ng mga nakatira sa paanan ng Mayon dahil posibleng magpaagos ng lahar. Gusto nga ng mga nganaa, di. Ama, di ang daman pa gusto na. Nagaluan mo siya ko. Hindi, mambalan kami pinayambakuit. Kaya minsan para suka natin ko ng gulti baga nga bu. Nakakapay na ako din doon dalaga. Hindi na ako adon. Pero pigtis ko na sa nata. Ura man ako adon ng taga din na pati. Araw na sa ding nagparauran. Ayo anong siyang bagyo. Sige naman ang isip ko sa. Kung bumuhos ang matagal at malakas na ulan, 10 lugar sa Albay ang posibleng tumbukin ng lahar base sa hazard map ng FIVOX. Kabilang dyan ang Bakakay, Kamalig, Ligaw, Tabaco, Daraga, Ginubatan, Legazpi, Malilipot, Malinaw at Santo Domingo. Pinag-iingat ng FIVOX ang mga downstream barangay malapit sa Miisi at Binaan Channel ng Mayon. Nagkaroon po ng deposition ng pinatawag natin ng PDC deposits or yung Buson sa areas po ng Binaan at Miisi Channel. Sila yung increased risk for what we call eruption-related lahars. Meron din po kasing possibility na mag-generate pa rin ng lahars sa different areas po ng Mayon Volcano. So around 19 channels po itong pinag-uusapan natin na paikot po ito ng bulkan. Nagsimula nang maghanda ang lokal na pamahalaan ng mga posibleng daanan ng lahar. Mahigpit din ang pagbabantay ng Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines para wala nang makapasok sa 6-kilometer danger zone ng bulkan. Malaking pasakit para sa mga magsasakang sa loob ng danger zone nagtatanim at nag-aalaga ng mga hayop. Sa tala ng pamunuan ng Barangay Miisi, halos 200 magsasaka nila ang apektado ng ashfall. Ang problema nila, yung mga hanap buhay nila doon, yung mga taniman nila, halos natabunan ng abo. Halos nasunog lahat. Kaya kawawa po sila yung mga alaga nilang hayop. Namatay lahat. Ayon sa Albay Provincial Office, sa Lunes magsisimulang mamahagi ng mahigit 10,000 pisong ayuda ang DSWD sa mahigit 6,400 magsasaka na apektado ng ashfall. Umabot na ng halos 11 million pesos ang halaga ng pinsala sa agrikultura ng probinsya, batay sa ulat ng Albay Public Safety and Emergency Management Office. Ngayong araw, namahagi ng tulong ang Kapuso Foundation sa mga bayang apektado ng ashfall. Ako si Bea Pinlac, ang inyong saksi. Pinag-aaralan ng Iran ang isang mungkahi mula sa Amerika na posibleng magbigay daan sa kasunduan para magtapos ang giyera sa gitnang silangan. Ginagamot naman sa ICU ang ilan sa 7 Pilipinong crew na nasugatan nang atakihin ng isang barko sa Strait of Hormuz. Saksi si JP Soriano. Mahigit 2 buwan mula nang magsimula ang giyera sa gitnang silangan. At matapos ang ilang beses na bigong magkasundo ang Amerika at Iran para sa pagkatapos ng sigalot. Isang limitado at pansamantalang kasunduan ang pinag-aaralan ngayon ng Iran. Batay sa mga ulat, layo nitong tapusin ang karahasan at ma-stabilize ang biyahe ng mga barko sa Strait of Hormuz. Pero hindi pa raw nito mareresolba ang malalaking issue na hindi mapagkasunduan ng dalawang panig, partikular ang issue sa nuclear program ng Iran. May 3 bahagi umano sa ilalim ng panukalang framework. Una, ang formal na pagkatapos ng giyera. Ikalawa, ang pagresolba sa krisis sa Strait of Hormuz. At ikatlo, ang paglulunsad ng 30 araw na window para sa negosasyon tungo sa mas pangmatagalang kasunduan. Ayon sa isang Pakistani source ng Reuters, malapit nang maabot ang isang 1-page memorandum na formal na magtatapos ng giyera. Si US President Donald Trump, kampanteng malapit nang matapos ang sigalot. They want to make a deal badly, and we'll see if we get there. We've had very good talks over the last 24 hours.
and it's very possible that we'll make a deal. Yeah, please. We're beating them badly and they want to settle very badly. It will work out very quickly. Kampante rin si Trump na makukuha ng Amerika ang uranium ng Iran. Pwedeng gamitin ang uranium para makalikha ng nuclear energy at ng nuclear weapon. At ang akusasyon ng Amerika, nuclear weapon ang totoong pakay ng nuclear program ng Iran, bagay na itinatanggi ng Iran. Hi, Mr. President. Can you tell us what you think about the extracting the uranium from Iran? Yeah, we're going to get it. How will you get it, sir? We're going to get it. Sa gitna nito, bumaba ang presyo ng langis sa world market. Batay sa global benchmark na Brent crude, bumaba sa $98 hanggang $99 ang kada bariles ng langis. Itinigil din pansamantala ni Trump ang Project Freedom ng Amerika, kung saan tinutulungan ng Amerika ang mga barko na makalabas sa Strait of Hormuz. Dahil daw yan sa sinasabi ni Trump na maganda ang takbo ng peace agreement at pakiusap na rin ng mediator na Pakistan at ibang bansa. Matapos simulan ni Trump ang Project Freedom noong Lunes, ilang barko ang napaulat na inatake sa rehiyon. Isa rito ang container ship na San Antonio na tinamaan ng Iranian drone nitong Martes. 7 Pilipinong tripulante ang sugatan ayon sa Department of Migrant Workers. Ang ilan sa nasugatan nasa ICU sa di tinukoy na ospital. Because merong explosion on board, yung drone attack, merong burns at gas inhalation in the process. 3 in more serious condition na minomonitor din natin ngayon. Sa kabila naman ng inanunsyong ceasefire sa pagitan ng Israel at Hezbollah, nakapagtala ng mga airstrike sa Lebanon. Sa unang pagkakataon mula nang mapagkasunduan ng ceasefire noong Abril, inatake ng Israel ang southern suburbs ng Beirut para puntiryahin ang isang commander ng grupong Hezbollah. 5 ang patay sa isa sa mga airstrike. Dati nang inakusahan ng Israel at Lebanon ang isa't isa ng paglabag sa tigil putukan. Ako po si JP Soriano, ang inyong saksi. Ibinasura ng Quezon City Regional Trial Court, Branch 81, ang petisyon para ipatigil ang impeachment proceedings sa Kamara laban kay Vice President Sara Duterte. Ang asawa ni Vice President Duterte na si Second Gentleman Manasseh Carpio ang naghain ng petisyon. Sa desisyon, sinabi ng korte na hindi ito maaaring manghimasok sa ginagawa ng Kamara na alamin kung may sapat na batayan para litisin ang impeachment complaint. Ito raw ay tungkulin ng mababang kapulungan na nakapaloob sa saligang batas. Ang Kamara rin daw ay isang co-equal branch ng hudikatura kaya dapat daw sa Supreme Court inihain ang petisyon. Kaya hindi pinagbigyan ng korte ang petition for prohibition ni Carpio dahil sa lack of jurisdiction. Hindi rin pinagbigyan ang hiningi niyang writ of preliminary injunction. Dumating na po sa Cebu ang lahat ng mga pinuno at kinatawan ng 11 miyembro ng ASEAN o Association of Southeast Asian Nations. Pinulong po ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga leader ng Cambodia at Thailand kaugnay sa sigalot sa dalawang bansa dahil sa agawan sa teritoryo. Saksi si Ivan Mayrina. Bilang ASEAN Chair ngayong taon, ipinatawag ni Pangulong Bongbong Marcos ang trilateral meeting na ito kasama sina Thai Prime Minister Anutin Charnvirakul at Cambodian Prime Minister Hun Manet. Simula kasi noong nakaraang taon, humantong na sa makbakan ng agawan sa teritoryo ng Thailand at Cambodia na nauwi sa pagkamatay ng daan-daang tao at sa pinitang paglilikas ng libu-libong residente. Matapos ang pulong nagkasundong dalawang lider na pahupain ng tensyon at maghanap ng mga pamamaraan para sa pangmatagalang kapayapaan. Inatasan ng mga foreign affairs ministers nila na paigtingin ng kooperasyon at maghanap ng mga konkreto at praktikal na paraan tungo sa kapayapaan. The Philippines approached this dialogue with utmost respect for both countries, guided by ASEAN's fundamental principles of respect for sovereignty, non-interference, and the peaceful settlement of disputes. Our discussions focus on de-escalations and trust-building measures to restore and consolidate a functioning framework for lasting peace and renormalize relations. Today, we have taken a major step. I am confident that with resolve, determination, and sincerity on both sides, we can advance the pursuit of peace for our two countries and for the region as a whole. Mahalaga ang resultang ito, lalo't ang kooperasyon at pagtutulungan ng ASEAN bilang isang regional bloc ang isinusulong para sa mas epektibong pagtugon ng mga miyembro nito sa epekto ng gyera sa Middle East.
ang trilateral meeting kabilang sa sideline meetings para sa 48th ASEAN Summit. Nakipagpulong din si Pangulong Marcos kay Vietnamese Prime Minister Lee Min-ho. Nagkasundo sila magtatag ng pangmatagalang rice trade mechanisms na titiyak sa supply ng pagkain ng Pilipinas at Vietnam. Napag-usapan din ang kooperasyon sa pagsawata sa transnational crime, kabilang ang mga scam hub at human trafficking, at ang pagtutulungan para isulo ang turismo. Naganap din ngayong hapon ang pulong ng BIMP-IAGA o Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Philippines, East ASEAN Growth Area. Isang matatawag na sub-region sa ASEAN na layong paunlarin ng ilang remote area ng mga nasabing bansa sa larangan ng agrikultura, turismo at edukasyon. Today's discussions highlight key milestone programs and projects that are already making a big difference in our communities, creating livelihoods, strengthening connectivity, and expanding opportunities, especially in the sub-region's growth areas. Bukas naman ang kabilang sa pag-uusapan nila sa summit dito ang energy security, food security at kaligtasan ng mga mamamayan ng Southeast Asia. Partikular na pagtutuunan ng atensyon ang tugon ng mga miyembro ng ASEAN sa epekto ng tensyon sa Middle East. Nauna rito, naglabas ang pahayag ang ASEAN bilang isang regional bloc para sa agarang pagtigil ng karahasan sa Middle East. We urge all parties in the Middle East to continue negotiations that will lead to the permanent end of the conflict affecting the lives of millions of people across ASEAN. Ako si Ivan Mayrina, ang inyong saksi. Posible ngayong weekend pumasok sa loob ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong may international name na Hagupit. Ayon po yan sa Pag-asa. At kung sakali ay tatawagin itong Bagyong Kaloy. Huli po itong namataan, mahigit 1,800 kilometers silangan ng northeastern Mindanao. Patuloy na binabantayan kung tatama ito sa kalupaan. Ayon din po sa Pag-asa na lusaw na ang binabantayang low pressure area sa loob ng PAR. Patuloy naman ang pag-iral ng easterlies sa ilang bahagi ng bansa. Base po sa datos ng Metro Weather, may mga pag-ulan sa Palawan at ilang bahagi ng Mindanao bukas ng umaga. Sa hapon, asahan din ang kalat-kalat na ulan sa Hilaga at gitnang Luzon, Quezon Province at iba pang bahagi ng Mimaropa, gayon din sa Bicol Region. Uulanin din ang malaking bahagi ng Mindanao at ilang lugar sa Visayas. Magiging mainit pa rin sa Metro Manila pero hindi inaalis ang tsansa ng localized thunderstorms. Matapos koronahang Miss Universe Philippines 2026, abala ngayon si Bea Milian Wendorski sa pagsusulong ng kanyang mga advokasya. Ipinakilala naman ang dalawang magiging bahagi ng bagong Clash panel para sa The Clash Teens. Narito ang showbiz saksi ni Aubrey Carampero. Fresh face, top-tier Gen Z performer. Meet Jillian Ward, ang pinakabagong Clash panel na kikilati sa Gen Z Clashers para sa The Clash Teens. Medyo unconventional sa tingin na ibang mga tao. Pero kasi po, well, for me kasi, tinitingnan ko yung mga contestants not just as singers, but as storytellers. And ako po, since I started working very young in the industry, 5 years old pa lang po ako, nagkukwento na ako sa mga tao through my shows or my performances. Yun po ang tinitingnan ko sa mga contestants. Kung may bago, meron namang nagbabalik. Pero hindi na bilang contestant dahil bahagi na rin siya ng Clash panel. Ang BGYO member na si JL Torreliza. Super hirap kasi alam ko yung feeling ng mga contestants once na kapag ginajudge sila, so mas nagiging careful ako sa mga sinasabi ko kasi naranasan ko na talaga yon. So ayokong maka-affect yung mga sinasabi ko na dadali nila hanggang sa pag-uwi. Gusto ko may mapupulot pa din sila sa mga sinasabi ko. Makakasama ng dalawang Gen Z judges, si Christian Bautista, na handa ng makilala at pulsuhan ang Gen Z Clashers. This is a different kind of the Clash kasi nga Clash Teens. And I'm so excited to really listen and feel the energy of this generation na talagang I want to know kung ano yung dreams nila, kung ano yung mga fears nila, kung ano yung mga goals nila. At gagawin namin ang best namin kung paano namin sila matulungan. Ilang araw makalipas ang Miss Universe Philippines Coronation Night,
Nasa Cloud9 pa rin si Bea Miliano Windorski. Miss Universe Philippines 2026 is Miss Laonia! Abala siya ngayon sa kabi-kabilang guestings para sa Beauty Queen. Pagkakataon din ito para maisulong ang kanyang mga advocacy. Continue promoting the rights of OFWs, protection for our environment, and increasing equality for our trans brothers and sisters is really what makes me continue on this journey. Laking Amerika man si Bea, proud Pinoy raw siya. At the end of the day, this journey has been just about being enough for myself and enough for the communities that I want to support. Pagtitiyak niya, ibibigay niya ang kanyang best para sa 75th Miss Universe na gaganapin sa Puerto Rico. Ako, si Aubrey Carampel, ang inyong saksi.